Isipin mong magising ka sa ika-30 ng Hunyo at maramdaman ang universo mismo na binibigkas ang iyong pangalan, nangako ng isang pagbabagong magbibigay ng gantimpala sa buhay. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ngayon, ang universo ay hindi lamang isang puwersa sa kalangitan, kundi isang bagay na aktibong naghihintay upang ibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pinapangarap. Ang kailangan mo lang gawin ay magsagawa ng isang simpleng hakbang. Handa ka na bang tanggapin ang iyong biyaya? Ang ika-30 ng Hunyo ay hindi basta isang araw, ito ay isang bihirang kosmikong sandali kung saan ang universo ay nag-aalin para sa iyo, nag-aalok ng isang pagkakataon na hindi mo na muling mararanasan. Ang mga bituin, ang mga planeta, ang mismong enerhiya sa paligid mo, lahat ng ito ay nakaset upang magtrabaho pabor sa iyo, ngunit tanging kung handa kang gawin ang unang hakbang. Hindi ito tungkol sa paghihintay sa isang himala. Ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong sarili sa mga makapangyarihang puwersa na nagaganap upang makuha ang kasaganaan na matagal nang naghihintay sa iyo. Kaya, ano ang sikreto? Paano mo mabubuksan ang gantimpala ng universo ngayon? Tingnan natin kung paano mo mababago ang araw na ito sa simula ng iyong pinakamasaganang paglalakbay. Ang pagkakasunod-sunod ng universo sa ika-30 ng Hunyo. Sa ika-30 ng Hunyo, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyayari sa universo. Hindi ito basta isang araw, ito ay isang araw kung saan ang mga kosmikong enerhiya ay nagkakasama sa perpektong harmonya upang magbukas ng mga pintuan para sa iyo. Sa kultura ng mga Pilipino, matagal na nating nauunawaan ang kapangyarihan ng universo, ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Ngunit ngayon, ang ika-30 ng Hunyo ay nag-aalok ng isang pagkakasunod-sunod na lalo pang makapangyarihan, isang alon ng enerhiya na dumadaloy direkta sa iyo, naghihintay na yakapin mo ito. Ito ang araw kung kailan ang mga bituin ay nakaalin, ang universo ay nanginginig sa positibong enerhiya, at ang mga puwersa ng kasaganaan ay pinakamalakas. Isipin mo ito tulad ng isang kosmikong bintana na nagbubukas lamang para sa iyo. Binibigyan ka ng universo ng isang gintong pagkakataon upang i-reset ang iyong enerhiya, upang magtamo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Ngunit narito ang twist, hindi magtatagal ang bintana. Hindi ito tungkol sa paghihintay na dumating ang pagkakataon, ito ay tungkol sa paggawa ng hakbang na nag-aalin sa iyo sa enerhiya ng araw. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, nauunawaan natin na ang mundo ay hindi lamang ang ating nakikita. May isang puwersa na mas malaki kaysa sa atin, gumagabay sa ating mga landas, nagdadala ng mga aral at biyaya. Tinatawag natin itong kapalaran, tadhana o destiny, at hindi ito isang pagkakataon lamang na ikaw ay narito, nagbabasa nito, sa mismong araw na ito. Ang universo ay naghanda para sa sandaling ito. Ang ika-30 ng Hunyo ay isang araw na nag-aalok ng gantimpala sa mga handang kumilos, sa mga may tapang na ialin ang kanilang mga sarili sa enerhiya nito. Ang pagkakasunod-sunod na nangyayari sa araw na ito ay hindi lamang isang abstract na konsepto. Ito ay isang bagay na maaari mong maramdaman, isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagka-stuck o pag-aalinlangan, ang ika-30 ng Hunyo ay nagdadala ng alon ng kalinawan. Para bang inaalis ng universo ang ulap at ipinapakita ang landas na tatahakin. Ito ang panahon upang gumawa ng matapang na desisyon, magtiwala sa mga pagkakataong dumarating, at yakapin ang iyong lakas bilang isang co-creator ng universo. Isipin ang huling pagkakataon na naramdaman mong tunay na nakaalin ka sa daloy ng buhay, ang mga sandaling parang lahat ay napunta sa lugar, kapag ang mga oportunidad ay dumating na parang sa isang mahika. Iyon ang enerhiya ng universo sa pagkilos. Sa ika-30 ng Hunyo, maaari mong maranasan ang pagkakasunod-sunod na ito higit pa sa dati, ngunit tanging kung ikaw ay handang yakapin ito ng buo. Isa itong sandali upang magtiwala, maniwala, at kumilos. Ang lakas ng positibong aksyon. Hindi lang ang mga naghihintay ang binibigyan ng gantimpala ng universo, binibigyan nito ng gantimpala ang mga kumikilos ng may layunin, ang mga handang maglakad pasulong sa kanilang paglalakbay. Sa ika-30 ng Hunyo, aalok sa iyo ng universo ang kasaganaan, ngunit tanging kung handa kang makipagtagpo rito sa kalagitnaan. Ito ang iyong pagkakataon upang gumawa ng positibong aksyon at ipakita sa universo na ikaw ay handang tanggapin ang mga gantimpala nito. Sa kulturang Pilipino, nauunawaan natin ang kapangyarihan ng bukas palad, isang kahandaang magbigay at tumanggap ng may bukas na puso.
Ito ang parehong enerhiya na kailangan mong gamitin sa ika-30 ng Hunyo. Ang universo ay mapagbigay, ngunit kailangan nitong malaman na ikaw ay handa nang tanggapin ang mga biyaya nito. Ang positibong aksyon ang susi. Kapag inaalin mo ang iyong mga layunin sa iyong mga aksyon, tumutugon ang universo ng may pagkakapareho. Ngunit ano ang ibig sabihin ng paggawa ng positibong aksyon? Higit pa ito sa simpleng pagkuha ng hakbang, ito ay tungkol sa paggawa ng mga conscious na desisyon na naayon sa enerhiya ng kasaganaan. Ang unang hakbang ay maniwala sa iyong kahalagahan. Hindi mo maaaring akitin ang kasaganaan kung hindi mo naniniwala na karapat-dapat ka rito. Madalas, pinipigilan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng self-doubt o takot sa pagkatalo. Ngunit sa ika-30 ng Hunyo, hinihiling ng universo na bitawan mo ang mga limitadong paniniwala na ito. Tumayo ka sa iyong lakas at alamin na karapat-dapat ka sa bawat biyaya na darating sa iyong landas. Susunod, gumawa ng mga layuning hakbang patungo sa iyong mga layunin. Maaaring kasing simple ng pagtatakda ng malinaw na layunin para sa araw na ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang tunay kong nais ipamana sa araw na ito? Kung ito man ay kasaganaan sa pananalapi, kalusugan, o personal na pag-unlad, ang universo ay handang mag-alin sa iyong mga pagnanasa, ngunit kailangan ka nitong maging malinaw tungkol sa kung ano ang iyong nais. Isa itong makapangyarihang sandali upang ipahayag ang iyong mga hangarin sa pamamagitan ng salita. Isulat ito. Ideklara ito ng malakas. Ang enerhiya ng iyong mga layunin ang magtutulak sa iyong mga aksyon. Sa mga tradisyon ng Pilipino, madalas tayong magsagawa ng mga ritual upang markahan ang mga mahahalagang sandali, maaaring magningning ng kandila para sa proteksyon o magdasal para sa gabay. Ang mga aksyon na ito ay simboliko, ngunit nagsisilbi din bilang paalala sa ating sarili na tayo ay gumagawa ng hakbang upang ipamana ang ating mga pagnanasa. Sa ika-30 ng Hunyo, magsagawa ng isang simpleng ritual upang i-ground ang iyong mga layunin. Magningning ng kandila, magdasal, o maglaan lamang ng oras na mag-isa at visualisahin ang iyong kasaganaan na natutupad. Nakikinig ang universo kapag kumikilos ka ng may layunin. Ang paggawa ng aksyon ay hindi laging nangangahulugang paggawa ng malalaking galak, minsan, ang maliliit na hakbang na patuloy ay nagdadala ng pinakamalaking resulta. Maaaring magpadala ka ng email sa isang potensyal na kasosyo sa negosyo o magbukas ng iyong sarili sa mga bagong pagkakataon. Ano man ito, mahalaga na sundan mo ito. Binibigyan ng universo ng gantimpala ang konsistensya at dedikasyon, hindi lamang ang paghahangad. Isa sa mga key na bahagi ng paggawa ng aksyon ay ang pagtitiwala sa proseso. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, hindi agad dumarating ang mga gantimpala. Ngunit kung naitakda mo na ang iyong mga layunin at sinundan mo ito ng positibong aksyon, magtiwala na ang para sa iyo ay darating sa tamang oras. Sa ika-30 ng Hunyo, alamin na ang universo ay gumagalaw na, gumagawa sa likod ng mga eksena upang dalhin sa iyo ang mga pagkakataon, yaman, at paglago na matagal mo nang hinahanap. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala at manatiling tapat sa iyong landas. Ang positibong aksyon ay isang makapangyarihang paraan upang ipakita sa universo na ikaw ay handa para sa mga gantimpala nito. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong mga iniisip, ang iyong enerhiya, at ang iyong mga aksyon sa daloy ng kasaganaan na darating sa iyong landas. Ang universo ay maaari lamang makipagtagpo sa iyo sa kalagitnaan, nasa iyo na ang unang hakbang. Paano ialin ang iyong sarili sa universo? Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng positibong aksyon, ang susunod na hakbang ay ialin ang iyong sarili sa universo sa paraang makakapag-maximize sa iyong kakayahang tanggapin ang mga gantimpala nito. Ang ika-30 ng Hunyo ay hindi lang tungkol sa paghihintay para mangyari ang mga bagay, ito ay tungkol sa pagtitiyak na ang iyong enerhiya, mindset, at aksyon ay nagtutulungan upang magdala ng kasaganaan na handang ipagkaloob sa iyo. Narito kung paano mo maihahanda ang iyong sarili upang ganap na mag-alin sa enerhiya ng universo. Isa, linisin ang iyong space at isipan. Ang unang hakbang sa pag-aalin sa universo ay ang magbigay ng espasyo, kapwa sa pisikal at mental na aspeto. Ang universo ay namumuhay sa mga kapaligiran kung saan malayang dumadaloy ang positibong enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual tulad ng paglilinis ay itinuturing na mga paraan upang alisin ang negatibong enerhiya at mag-anyaya ng mga biyaya sa tahanan. Sa ika-30 ng Hunyo, maglaan ng oras upang linisin ang iyong espasyo.
Iwaksi ang luma at negatibong enerhiya, ayusin ang iyong paligid, at gawing magaan at malugod ang iyong space para sa mga bagong posibilidad. Kasama ng pisikal na espasyo, kailangan mo ring linisin ang iyong isipan mula sa kalat. Ituon ang iyong mga iniisip sa kasaganaan, paglago, at sa mga bagay na nais mong ipamana. Maglaan ng ilang minuto para magmeditasyon, magdasal, o maghinay-hinay sa katahimikan at hayaang mag-reset ang iyong isipan. Kapag malinis ang iyong kapaligiran at isipan, lumikha ka ng isang channel kung saan maaari kang ipadala ng universo ang mga biyaya nito. 2. Magtakda ng malilinaw na layunin. Ang paggawa ng layunin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang ialin ang iyong sarili sa universo. Ang mga layunin ay parang yes para sa iyong mga hangarin, nagbibigay ito ng malinaw na direksyon kung saan mo nais pumunta. Sa ika-30 ng Hunyo, maglaan ng sandali upang umupo at itanong sa iyong sarili, ano ang nais kong ipamana sa araw na ito? Kung nais mo man ng kasaganaan sa pananalapi, tagumpay sa iyong karera, o personal na pag-unlad, isulat ang iyong mga layunin. Magiging mas tiyak ang iyong layunin, mas mauunawaan ito ng universo. Sa tradisyon ng Pilipino, madalas nating isinusulat ang ating mga kahilingan o dasal bilang bahagi ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga layunin, aktibo kang nakikilahok sa proseso ng paglikha. Kapag naisulat mo na ang iyong mga layunin, bigkasin ito ng malakas. May kapangyarihan ang iyong tinig, maaari nitong ipadala ang iyong mga hangarin sa universo at ipaalam sa kosmos na handa ka nang tanggapin ang mga ito. 3. Gamitin ang mga ritual upang palakasin ang iyong mga layunin. Ang mga ritual ay isang makapangyarihang kasangkapan upang kumonekta sa universo. Sa ika-30 ng Hunyo, maglaan ng oras upang magsagawa ng isang simpleng ritual na tumutugma sa iyong mga layunin. Magningning ng kandila upang kumatawan sa pagninag ng iyong landas. Maaari mo ring gamitin ang isang berdeng kandila upang sumimbulo ng kasaganaan at pag-unlad, isang pagsasanay na karaniwang ginagamit sa espiritualidad ng Pilipino. Ang pagkilos ng pagpapailaw ng kandila ay hindi lamang sumasagisag sa iyong layunin, kundi nagsisilbing pisikal na paalala upang manatiling nakatutok sa iyong layunin. Isa pang ritual na maaari mong gawin ay magdasal o mag-chant upang tawagin ang enerhiya ng kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, ang mga dasal at mga awit ay madalas ginagamit upang mag-akit ng mga biyaya. Maaari kang gumawa ng sarili mong afirmasyon o mantra upang ulitin, tulad ng, karapat-dapat ako sa lahat ng kasaganaan na hatid ng universo para sa akin. Bilang alternatibo, isaalang-alang ang paggawa ng isang handog, maaaring isang simpleng gawa ng kabutihan, isang donasyon sa isang layunin na iyong pinahahalagahan, o simpleng pagbabahagi ng iyong mga biyaya sa iba. Ang aksyon na ito ay lumikha ng isang ripple effect na magbubukas ng daloy ng positibong enerhiya pabalik sa iyo. 4. I-visualize ang iyong kasaganaan. Ang visualisasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagmanifest. Sa ika-30 ng Hunyo, maglaan ng oras upang magsara ng iyong mga mata at i-visualize ang iyong sarili na namumuhay ng buhay na iyong nais. Isipin ang kasaganaan na dumadaloy sa iyong buhay, makita ang mga oportunidad, yaman, pag-ibig, at paglago. Gawin itong malinaw at totoo sa iyong isipan. Kung gaano mo klaro makita ang iyong nais na kinalabasan, ganoon na lang ito kabilis na mag-manifest. Ang mga espiritual na kasanayan ng Pilipino ay madalas may kinalaman sa pagsasagawa ng pangarap, kung saan ang isang tao ay iniisip ang kanilang hinaharap na tagumpay na parabang ito'y nangyayari na. Ito ay lumilikha ng koneksyon sa pagitan ng iyong mga hangarin at ng kakayahan ng universo na tuparin ito. 5. Ang pasasalamat ay mahalagang susi. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Sa ika-30 ng Hunyo, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Ang pasasalamat ay nag-aalin ng iyong enerhiya sa daloy ng universo. Kapag ikaw ay nagpapasalamat sa iyong mga mayroon na, ipinapakita mo sa universo na bukas ka sa pagtanggap ng higit pa. Sa kulturang Pilipino, ang pasasalamat ay isang sentral na halaga. Ito ang ipasasalamat na nagpapanatili sa atin na nakatapak sa lupa, mapagpakumbaba, at bukas sa pagtanggap ng mga biyaya. Simula ng iyong araw nang may pasasalamat sa mga biyaya na umiikot na sa iyong buhay, kung ito man ay ang iyong kalusugan, ang iyong mga mahal sa buhay, o ang iyong tahanan. Sa pamamagitan ng pagpapraktis ng pasasalamat, ikaw ay aktibong lumilikha ng espasyo para sa mas malalaking biyaya na pumasok sa iyong buhay. 6. Magtiwala sa banal na pagkakataon.
Panghuli, tandaan na ang universo ay may sariling oras. Habang ang ika-30 ng Hunyo ay isang makapangyarihang araw, maaaring tumagal ang pagmanifest ng iyong mga hangarin. Magtiwala na ang ginagawa mo ngayon ay magkakaroon ng ripple effect na magmamanifest sa tamang panahon. Ang pasensya ay susi. Ang universo ay hindi gumagana sa ating timeline, gumagana ito sa sarili nitong oras, at kapag dumating ang tamang sandali, ihahatid nito ang iyong mga biyaya. Bakit ang ika-30 ng Hunyo ay araw mo? Ang ika-30 ng Hunyo ay hindi isang ordinaryong araw, ito ay isang sandali ng pagbabago, isang pagkakataon na ibinibigay ng universo sa mga handang tanggapin ito. Ang mga kosmikong puwersa ay nakaalin ng perpekto, at inaalok ng universo ang pagkakataon upang mag-reset, magbago, at magsimula sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ngunit ang bihirang enerhiyang ito ay hindi dumarating araw-araw. Kaya naman ang ika-30 ng Hunyo ay ang iyong sandali, ang iyong araw upang gumawa ng pagbabago at sumuong sa kasaganaan na naghihintay para sa iyo. Para sa marami, ang ika-30 ng Hunyo ay mararamdaman bilang isang turning point. Maaaring naramdaman mo na parang na-stuck ka sa parehong lugar, nahaharap sa mga hadlang o naghihintay ng pagbabago. Gayunpaman, hindi nagbibigay ang universo ng mga oportunidad nang hindi binibigyan ka ng mga kasangkapan upang kumilos. Binibigyan ka nito ng enerhiyang kailangan mo upang malampasan ang mga hadlang na ito at magpatuloy patungo sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nagsasaad ng perpektong pagkakataon para kumilos at magtiwala na ang universo ay makikisalamuha sa iyong hakbang. Ito ang panahon kung kailan nagtatagpo ang kapalaran at malayang kalooban. Mag-aalok ang universo ng mga pinto na dati ay nakasara, mga oportunidad sa pananalapi, personal na paglago, tagumpay sa karera, at pati na rin ang mas malalim na espiritual na pagkakahanay. Ngunit hindi basta-basta darating ang mga gantimpalang ito, nangangailangan ito ng iyong presensya, ng iyong pagkakahanay, at ng iyong aksyon. Sa tradisyon ng mga Pilipino, matagal na nating alam na may mga partikular na araw na may espesyal na kahalagahan, mga araw kung kailan ang ating mga dasal ay nasasagot, kapag ang ani ay sagana, kapag ang mga pagkakataon ay kumatok. Ang ika-30 ng Hunyo ay may parehong kapangyarihan. Ang mga bituin, ang mga planeta, ang enerhiya ng araw, nandoon lahat ito, naghihintay na lang na yakapin mo ito. Isipin mo ito bilang isang regalo mula sa universo. Ngunit narito ang katotohanan, ang mga regalo ay nagiging makabuluhan lamang kapag ito ay tinanggap. Kung ikaw ay bukas sa pagtanggap nito, kung kumilos ka ng may layunin, kung magtiwala ka sa proseso, maaaring magbago magpakailanman ang takbo ng iyong buhay. Ang universo ay naghihintay para tanggapin mo ito, at ang ika-30 ng Hunyo ay ang araw para gawin ito. Huwag hayaang mawala ang sandaling ito. Gamitin ang buong potensyal ng pagkakasunod-sunod. Magtiwala sa iyong sarili, kumilos, at alamin na ang universo ay narito upang gantimpalaan ka. Ang mga bituin ay nakaalin, at ngayon ay ang iyong pagkakataon na sumuong sa kasaganaan na matagal nang naghihintay sa iyo. Panghuling salita, yakapin ang iyong kasaganaan. Habang papalapit ang ika-30 ng Hunyo, tandaan mo na ang araw na ito ay hindi lamang isang kosmikong pagkakataon, ito ay isang oportunidad na inihanda para lamang sa iyo. Ang universo ay nag-aalin sa iyong enerhiya, ngunit ang tunay na tanong ay, handa ka na bang tumanggap? Handa ka na bang buksan ang iyong puso, isipan, at espiritu sa kasaganaan na naghihintay sa iyo? Ang susi upang ma-unlock ang kasaganaan na ito ay simple, tiwala. Tiwala na karapat-dapat ka sa lahat ng gantimpalang inihanda ng universo para sa iyo. Tiwala na lahat ng iyong ginawa upang maghanda para sa araw na ito, ang pagtatakda ng layunin, ang mga ritual, ang mga positibong aksyon, ay nagsimula ng gumana sa likod ng mga eksena. Ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya at mga aksyon, at ito ay naghahanda upang ibuhos ang mga biyaya na matagal mo nang inaasam. Ngunit kailangan mo ring tanggapin ang responsibilidad sa iyong bahagi sa prosesong ito. Ikaw ang co-creator ng iyong tadhana. Ang universo ay maaaring magbukas ng mga pinto, ngunit ikaw ang magpapasya kung tatahakin mo ang mga ito. Sa ika-30 ng Hunyo, gumawa ng matapang na hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Kung ito man ay pagtanggap sa isang bagong oportunidad, pagtaya sa iyong sarili, o simpleng pagpapatawad sa takot at self-doubt, ito ang iyong panahon upang magningning. Alamin na ang lahat ng kailangan mong tagumpay ay nasa loob mo na. Ang iyong enerhiya, paniniwala, at mga aksyon ay nagsimula ng magpamana ng iyong mga nais.
Narinig ng universo ang iyong mga dasal, at ngayon, hinihintay ka na nitong gumawa ng susunod na hakbang. Sa ika-30 ng Hunyo, ang mga pintuan ng kasaganaan ay maluwang na magbubukas. Papasok ka ba? Angkinin mo ba ang mga nararapat na iyo? Ang universo ay handa ng gantimpalaan ka, ngayon, ikaw na ang magtanggap. Magtiwala sa proseso, manatiling alin sa iyong mga layunin, at alamin na ang iyong oras ay ngayon. Panawagan sa aksyon, sumugod sa iyong kasaganaan. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng ika-30 ng Hunyo at ang kosmikong pagkakasunod-sunod na nagaganap, panahon na upang kumilos. Naghihintay ang universo para tanggapin mo ang iyong mga gantimpala, ngunit kailangan nito ng isang huling hakbang, ang iyong commitment. Maglaan ng sandali ngayon upang ipahayag ang iyong mga layunin at mag-commit sa proseso. Isulat ang mga bagay na nais mong ipamana, maniwala na karapat-dapat ka, at gumawa ng isang matapang na hakbang patungo sa iyong layunin. Kung ito man ay isang maliit na hakbang o isang malaking pagtalon, tiyakin na ikaw ay sumusulong ng may pananampalataya. Tandaan, ang universo ay makikisalamuha sa iyo sa kalagitnaan, ngunit kailangan nitong makita na ikaw ay nandyan. Ang iyong kasaganaan ay naghihintay at ang pinto ay maluwang na bukas. Handa ka na bang sumugod sa iyong kasaganaan? Mag-iwan ng komento sa ibaba kung handa ka nang tanggapin ang iyong yaman, tagumpay, at ang buhay na karapat-dapat sa iyo. Ipaalam sa universo na ikaw ay handa nang angkinin ang iyong kasaganaan sa ika-30 ng Hunyo,